Ito ang isa sa pinakamaganda at pinakamalaking syudad na matatagpuan sa West Bengal, India. Ito rin ang itinuturing na cultural capital ng bansa. Ikatlo ito sa may pinakamalaking populasyon sa mga syudad sa India na may higit 15 milyon noong taong 2015. Bagamat hindi kabilang sa 10 lugar sa India na may pinakamataas na bilang ng krimeng na itala noong nakaraang taon, ito naman ang gumawa ng pinakamalaking ingay ngayong taon nang maganap ang isang kahindik-hindik na krimen na pumukaw sa atensyon ng bansa nito lamang buwan ng Agosto, kung saan isang babaeng intern doctor ang dumanas ng grabeng pahirap bago ito pinaslang sa loob mismo ng gusali kung saan siya naka-duty. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang kasong nag-trending sa iba't ibang social media platforms at naging ugat ng kabi-kabilang mga protesta. Ang kaso ni Dr. Mamita Debnath na may tuturing na isa sa pinakamadilim na kasaysayan ng bansa. Sa papaano ang isang tulad ni Dr. Debnath na tumutulong sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng kanyang propesyon ay nagawang paslangin sa loob pa mismo ng pinaglilingkuran niyang ospital. Siya si Dr. Mamita Debnath. 31 taong gulang nang maganap ang hindi inaasahang trahedya sa kanyang buhay. Ipinanganak at lumaki siya sa Kolkata, West Bengal, India. Bata pa lamang ay pangarap na niyang maging isang doktor. Bagamat mahirap lamang ang kanyang pamilya, pilit siyang itinaguyod ng kanyang mga magulang sa kanyang pangarap. Matalino at likas kay Dr. Debnath ang pagtulong sa kanyang kapwa at naipapakita niya ito sa pamamagitan ng propesyong kanyang pinili. Ngayong taong 2024, nasa ikalawang taon na sana siya sa kanyang postgraduate studies sa chest department ng R.G. Kar Medical College and Hospital sa Kolkata. Dito niya ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-duty sa ospital bilang intern doctor. Masipag at walang reklamo kahit pa nga masyadong demanding sa oras ang kanyang trabaho bilang isang doktor. Noong August 8, 2024, bago matapos ang 36 na oras na duty, tinawagan pa siya ng kanyang ina para kumustahin. Wala siyang kamalay-malay na iyon na pala ang huling pagkakataon na makakausap niya ang anak dahil kinabukasan, isang pinakamasamang balita ang nakarating sa kanilang pamilya. Bandang 2:00 ng madaling araw pagkatapos ng 36 na oras na duty, kumain si Dr. Debnath ng hapunan at 4 pa niyang kasamahan. Pagkatapos nito, umakyat siya ng 4th floor ng emergency building sa seminar room ng ospital upang magpahinga. Dito kasi ang itinalagang lugar na pahingahan ng mga doktor pagkatapos ng mahabang duty. Bandang 3:00 ng madaling araw, pinuntahan pa siya ng isang kasamahan upang ipakita ang resulta ng test ng kanilang pasyente. Wala siyang ideya na iyon na pala ang huling ngiting makikita niya mula kay Dr. Debnath. Dahil kinabukasan, bandang 9:00 ng umaga, natagpuan ang kanyang bangkay sa seminar room ng ospital. Base sa kanyang itsura, ay dumanas ito ng labis na pahirap bago pinaslang. Sa 4 na pahinang postmortem examination na isinagawa ng mga doktor sa kaawa-awang biktima, napag-alaman na asphyxia by manual strangulation ang kanyang ikinasawi. Sa kanyang mga mata, bibig at maselang bahagi ng katawan ay markado ang labis na hirap na kanyang dinanas bago siya nalagutan ng hininga. Ngunit taliwas sa mga report na naglabasan sa social media, hindi nabali ang kanyang pelvic bone at ang fluid na nakuha sa kanyang katawan na tumimbang ng 150 grams ay hindi masasabing seminal fluid lahat. Bagamat positibong siya ay pinagsamantalahan bago pinaslang. Dahil dito ay napakaraming espekulasyon ang naglabasan tungkol sa kasong ito.
Bagamat patuloy pa ring inaalam ng mga pulis kung ilan ang may kagagawa ng krimen. 3 oras ang nakalipas mula nang matagpuan si Dr. Debnat na wala ng buhay. Nakatanggap ng tawag ang kanyang pamilya mula sa tagapamahala ng RG Car. Ayon dito, natagpuan si Dr. Debnat na wala ng buhay sa loob ng ospital sa seminar hall ng emergency building at ito ay pinagdududahang kinitil ang sariling buhay. Bagay na hindi kapani-paniwala para sa mga magulang ni Dr. Debnat sapagkat walang dahilan upang gawin ito ng kanilang anak, lalo na ngayong abot kamay na niya ang kanyang pangarap. Wala din silang alam na problema nito kaya imposible talaga ang sinasabi ng kanilang kausap. Noong August 16, 2024, nagkaroon ng pag-usad ang kasong ito nang madakip ang hinihinalang suspect sa krimen. Natunton siya ng mga pulis dahil sa sirang headphones na natagpuan sa tabi ng biktima. Nang suriin ng mga investigador ang CCTV sa paligid ng ospital, doon nila nakita ang pagpasok ng isang lalaking naka-headphones na kamukha ng nakita nilang headphones sa crime scene. Natukoy nila ang pagkakakilanlan ng suspect at ito'y nagngangalang Sanjay Roy. Ang taong ito ay hindi estranghero sa ospital. Isa siyang police volunteer at dating cook ng RG Car Hospital. Agad nilang tinungo ang bahay ng suspect at doon nga ay natagpuan nila ito, pati na sapatos na may mantsa pa ng tugo, pati na Bluetooth headphones na agad kumunek sa cellphone ni Sanjay nang ito'y kanilang subukan. Agad naman niyang inamin na siya nga ang gumawa ng krimen. Ayon sa kanyang salaysay, noong gabi ng August 8, 2024, bandang alas 10 ng gabi ay pumasok daw siya sa loob ng ospital. Nakainom daw siya noon at lumabas din siya kaagad. Bumalik siya sa loob ng ospital bandang alas 3 ng madaling araw at sa pagkakataong ito ay nagtungo siya sa seminar room ng ospital kung saan niya nakita natutulog si Dr. Debnat. Dito na raw niya ginawa ang krimen sa biktima. Pagkatapos daw noon ay umuwi na siya ng bahay at natulog na para bang walang nangyari. Kinaumagahan daw ay nilabhan pa niya ang mga damit na kanyang suot noong gawin niya ang krimen. Ayon pa sa suspect, kahit mahatulan siya ng kamatayan ay hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Nang mag-usisa ang mga pulis sa mga kapitbahay ng suspect, inilarawan nila si Sanjay Roy bilang mapang-abusong asawa at masama ang ugali. 4 na raw ang naging asawa nito at lahat sila ay nakipaghiwalay sa kanya dahil sa pananakit nito. Sa kasalukuyan ay ang kanyang ina at 3 kapatid na babae ang kasama niya sa bahay. Ngunit nang masangkot ito sa krimen, itinakwil na siya ng kanyang pamilya at kung siya man daw ay mahatulan ng kamatayan ay wala na silang pakialam. Samantala, naging palaisipan sa karamihan kung bakit agad na umamin ng suspect sa krimen, habang ang 30 taong inimbestigahan ay patuloy na tumatanggi na may kinalaman sila sa krimen. Kabilang sa mga ito ay ang admin ng ospital at ang mismong gobyerno ng West Bengal na umiiwas sa pananagutan sa nangyaring krimen. Una na dito ang Assistant Superintendent ng RG Car Hospital na si Dr. Sandip Ghosh na unang tumawag sa mga magulang ng biktima at subukang pagtakpan ng krimen at sabihing kinitil ng biktima ang sarili niyang buhay na hindi nila pinaniwalaan. Agad silang nagtungo sa ospital ngunit pinigilan sila ng mga pulis sa pagpasok at pinaghintay ng 3 oras bago sila pinapasok at hindi sila hinayaang makalapit sa labi ng kanilang anak. Nang maghain ng FIR o First Information Report, inilagay lamang dito na ito ay kaso ng pagkitil sa sariling buhay imbes na pag-atake. Nagreklamo ang mga magulang ni Dr. Debnat, ngunit sila'y tinanggihan ng mga pulis dahil kailangan pa munang hintayin ang resulta ng autopsy bago sila magreklamo. Nang lumabas ang autopsy report, ikinabigla ito ng mga doktor at mga magulang ng biktima. Nakuha sa kanyang katawan ang 150 grams ng likido
Kaya base dito ay tinatayang nagdusa ang biktima sa panghahalay ng hindi lamang iisang lalaki. Ngunit ito ay mariing itinanggi ng mga pulis dahil malabo daw na malaman na galing sa iba't ibang lalaki ang nakuhang likido sa katawan ng biktima sapagkat hindi ito kayang makita sa pamamagitan lamang ng autopsy. Nadismaya naman ang kanyang mga magulang dahil sa pag-antala ng mga pulis sa pag-usad ng investigasyon. Mas lalong nag-alab ang galit ng mga magulang ni Dr. Debnat nang isa publiko ang panayam kay Dr. Ghosh kung ano ang kanyang masasabi at ano ang paraang magagawa ng ospital upang hindi na maulit ang insidente. Sa pagkadismaya ng marami, sinisisi niya ang biktima sa pagtungo sa seminar hall ng mag-isa ng ganoong oras. Dahil dito ay lalong nagpuyos ang damdamin ng publiko at ito'y lumikha ng apoy na nagpaalab sa mga damdamin hindi lamang ng pamilya ng biktima kundi maging ng taong bayan. Dahil sa kabi-kabilang pagbatikos, napilitang magbitiw si Sandeep Ghosh bilang Assistant Superintendent ng ospital. Ngunit hindi pa man nagtatagal, inilipat lamang siya ng ospital nang mamagitan sa sitwasyon si Mamata Banerjee ng West Bengal mas lalong ikinagalit ng publiko. Kasabay nito ay katakatakang nagpa-renovate ng gusali ang RG car malapit sa seminar hall nito. Ito'y tahasang paglabag sa protocol sa pagpreserba ng crime scene habang ito ay nasa ilalim pa ng investigasyon. Dahilan upang isipin na may itinatago ang ospital. Ang Supreme Court ay nag-issue ng sumoto o pagkilos ng walang humihiling upang mamagitan sa kaso. Ipinag-utos ng korte na agad maghain ng leave request si Sandeep Ghosh at kung hindi niya ito gagawin ay hahainan siya ng korte ng dismissal. Pinakinggan din ng korte ang hiling ng mga magulang ni Dr. Debnat na ilipat ang kaso mula sa pulisya patungo sa Central Bureau of Investigation o CBI. Agad namang dumating ang CBI sa Kolkata at nakipagpulong sa mga magulang ni Dr. Debnat. Pahayag ng mga magulang ni Dr. Debnat, naniniwala silang may tinatago ang ospital sa kanila. At base sa ulat ng mga doktor, naniniwala silang hindi lamang si Sanjay Roy ang sangkot sa krimen. Sa kanilang palagay, may alam na maselang bagay ang kanilang anak na sangkot ang mga namamahala ng ospital kaya't natatakot silang maisiwalat ng biktima. Pinukaw ng kasong ito ang atensyon hindi lamang ng media kundi ng buong bansa. Kabi-kabila ang mga protestang isinasagawa ng daang libong doktor bilang pakikiisa na mabigyan ng katarungan ng kanyang pagkasawi. Iniwan nila ang kanilang trabaho at tanging emergency lamang ang tinauhan ng mga healthcare professional. Nagsagawa rin sila ng mga safety protocol para sa mga babaeng doktor na panggabiang duty. Ngunit kahit pa ganito karami ang nagpoprotesta at humihingi ng tugon sa kanilang hinaing na siguruhin ang kaligtasan ng bawat babae sa India, nananatiling tikom ang bibig ng gobyerno tungkol sa issue. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang investigasyon ng CBI sa kaso at nawa ay makamtan ng pamilya ni Dr. Mamita Debnat ang katarungang kanilang hinihintay.